And good morning po, I am Kath. Good morning, Social Studies here. Ayan, meron pa ba? So wala, konti lang kasi majorship to. Konti lang kapag kapag major ng Soksay. Ayan, mas marami kapag no, pag Prof Ed, Gen Ed, ayan. Kasi lahat sumasama. Pero ngayon, social studies lang kaya konti lang. So BA Ed, ayan, pwede din sa inyo to guys, no? Just in case na may lumabas sa major namin. So, possible yan guys. Possible yan sa mga BE Ed na may mga lumabas sa major ng BE Ed, biglang lalabas siya sa Gen Ed. So, possible yun. May mga ganun guys, lumalabas. So, sa review center ko nga dati, kapag yung mga BE Ed, sinasama nila sa majorship review. Majorship review mga BE Ed, sinasabay nila. Just in case lang na may lumabas doon sa mga major materials. Ayan, pa-comment po na answers natin. Pa-comment po. Malapit na guys. Kabahan na kayo. So yung iba, meron yung no, meron yung mga iba talaga na hindi sila kinakabahan. So kakabahan sila kapag pag 1 week na lang. ganun. Pag 1 week na lang. Ayan, ayan. To resolve the problem of rampant poverty. Ayaw maklik, ayan. Rampant poverty yung keyword natin. Which sector will you address? Okay lang yan, ma'am, Kat. Okay lang po yan. Ako nga no'n yung nagre-review ako guys, 'no, aminin ko talaga sa inyo nung nag-umpisa ako, 38 out of 150. Proud 38. 38 yung score ko out of 150. Grabe 'di ba? Sobrang baba. Tapos actually pinost ko pa yun sa group tapos ang daming tumawa. Pinagtawa nila kasi 38 man, 'di ba? 38 over 150. Okay, ayan. Slow learner kasi ako. Hindi ako fast learner, learner ako. Ayan. ADA. Ayan. Guys, kapag military sector, nagfo-focus lang 'yan sa national security. Hindi siya directly sa poverty. Okay? Then, yung leisure sector naman, yan yung sa mga recreation, ayan, sa entertainment, for example, yung mga tourism, hospitality, ganyan. Although maka-help siya sa economy, pero hindi niya maano yung root cause, di ba, ng rampant poverty. So, culture sector naman, yan yung preserving identity or yung i-preserve yung culture natin, i-preserve, yun guys, yung identity natin. Ang answer dito, business sector. Letter A, business sector, kasi pag business sector, um, importante yan para ma-resolve yung problem sa rampant poverty kasi makapag-create siya ng jobs, di ba? Yung business sector, makapag-generate siya ng employment opportunities. So makapag-provide siya ng income sa mga individuals and families. Also maka-encourage din niya ng economic growth at saka sustainable solutions. Kasi guys, maka-encourage nga siya ng entrepreneurship at saka investment, ma-stimulates niya yung economic development. Ayan. Okay, next question po tayo. Next question number 2. Sure, may Soksay reviewers po ba kayo? I am Angie. Yes, meron po ako ma'am, pero naka-ano siya, hindi ko siya binibenta ma'am. Ginagamit ko lang siya sa materials kasi ginagamit ko din siya sa review center na ako, na employed ako. So ginagamit ko din siya doon. Ayan. Tsaka dito sa live, ginagamit ko din siya. Sir, sobrang hirap po ba ng exam social studies? Yes po, Ma'am Kath, mahirap po siya. Ayaw kong sabihin na madali lang kasi baka maging confident kayo, tapos hindi na kayo masyado mag-effort. Pero mahirap po talaga ang social studies. Isa yan sa pinakamahirap na majors, guys. Social studies. Ayan, yung TLE, ayan, MAPE, English, ayan. So, sobrang hirap nila. Hindi po, Ma'am Cass, free po ang file sir. Hindi po free ang files ko, guys. Hindi ko siya binibigay. Ginagamit ko siya dito, guys. So, maano niyo naman, 'di ba? Ito, yung mga materials ko dito, ayan, mapanood niyo naman siya ng free. So dito, guys, diretso na tayo. Who is often referred to as the mother of sociology? Ang answer po, Harriet Martineau. Ayan, siya po yung mother of sociology. Yung father of sociology, guys, ito lumabas to, father of sociology, si Auguste Comte. Okay, si August Comte po. Lumabas yan last.
Okay, next question, number 3. Who is the author of the famous Communist Manifesto? Ayun, kabatch ko, si Ma'am Taki E. Nag-take po ako ng September 29, 2024 at ang hirap ng social studies, di ko alam saan kinuha yun. Yes, ang hirap po. Actually, sa room namin, 24 kami doon sa room namin na social studies, guys. 7 lang kami na pumasa. 7 lang kami pumasa. That is, ano sila, na nag-fail sila, guys. So, ang hirap ng major. Ano ba yan? Ayan, nawala. Bigla yung internet ko. Sana hindi ako mag-robot. Robot-robot yung boses ko dito, guys. Pagpasok ko ng room, alam niyo una kong ginawa. Pagpasok ko ng room, umupo ako, tapos nagdasal ako. Guys, nagdasal ako, yumuko ako, tapos nagdasal ako. So, yun. Ayan, ay. Pa-comment po na answers natin. Pa-comment po. When a single company or entity is the sole provider of a particular product or service in a market, facing no direct competition, walang competition, guys. This market structure is known as, siya lang yung sole provider. Pag sinabi nating pure competition, yan yung market na maraming buyers, maraming sellers. For example, yung wet market, guys, sa palengke, 'di ba? Maraming buyers, maraming sellers, and then yung identical lang yung mga binebenta nila. Pag Okay, answer natin dito letter B, monopoly po. Monopoly. Ayan. Ayan. Monopoly po ang tamang sagot. Pag monopoly, guys, isa lang yung company or entity na nagpo-provide ng particular product or service in a market. For example, yung Meralco, guys. So wala siyang direct competition. Siya lang yung sole provider sa region na yun or sa NCR, guys. Siya yung may significant control sa pricing. Ayan. Yung Monopsony po, isa lang yung buyer. So opposite siya. Si Monopoly isa lang yung seller, si Monopsony isa lang yung buyer. Okay? Tapos maraming maraming sellers. Si oligopoly naman yan yung dominated by a few large firms. Pwede yung products nila similar or differentiated. Ayan. For example, yung mga automotive industry or major airlines. Yung guys, pwede din yung guys, yung mga sa SIM, yung mga tawag dito, mga Globe, ganyan, Smart, ayan, yun po, oligopoly, example of oligopoly. Okay, next question po tayo, number 5, pa-comment po na answers natin, pa-comment po, pa-comment. Ayan. Pa-comment po na answers natin, guys, pa-comment po. Andyan pa ba kayo, guys? Buhay pa ba? Kaya ba today, guys? Kaya pa ba? Okay. Number 5, which statement accurately describes Africa among the continents? Africa, guys. So kung naalala nyo si Lucy, 'di ba? Si largest country in the world, hindi naman country yung Africa. Continent po ang Africa. At saka yung largest country, Russia po 'yun. Okay, next, yung cradle of civilization. Yan po yung sa Mesopotamia. Final answer po natin dito, which statement accurately describes Africa among the continents. Letter C, birthplace of the human species. Yung cradle of civilization, Mesopotamia po. Yung letter D, world southernmost continent, Antarctica. Okay, nakuha na po ba? Okay, balik tayo dito, guys. Number 6, a barangay community that primarily depends on raising and managing livestock is classified under which type of economy? A, agricultural economy, B, industrial economy, C, pastoral economy, D, service economy.
Pag sinabi nating agricultural economy, nagfo-focus yan sa mga cultivation of crops at saka farming of plants, guys. So example, yung mga pag-plant, pag-harvest, or pag-process ng mga crops such as yung mga rice, corn, ayan, vegetables. Yun pag agricultural economy. Nakaspecific lang siya sa mga vegetables or plants, okay? Pag industrial economy naman, yan na yung mag-manufacture or production process ng mga ah, goods through factories o kaya machinery, okay? Yung mga large scale industrial activities po. Example, yung mga automobile manufacturing, textiles, ayan, electronic production, yan po sa industrial economy. So, sa letter D, hindi rin siya yung tamang sagot kasi yung service economy, yan yung pag-provide ng services rather than producing goods. So, yung mga sectors na under dyan, like yung healthcare, education, di ba? Retail, banking, tourism, service economy yan. So, ang answer po natin dito, it's letter C, pastoral economy. Kasi when we say pastoral economy, nagbe-base lang yan sa pag-raise ng or um, on the raising and managing of livestock, okay? For example, yung mga activities na herding cattle, sheep, goats, ayan, and other animals for products like meat, okay? Milk, wool, ano pa, leather, 'di ba? Yan po, yon sa pastoral economy. So, wag niyong kakalimutan yan, guys, kasi lumabas yan last September. Okay, next question, number 7. Ito yung nakakalito, guys, kaya comprehension talaga. Basahin yung mabuti yung keywords natin sa STEM or sa question natin. Lumabas din to last September, guys. So, kailangan nyo talagang alam talaga. Familiar kayo dito, guys. Okay, number 7. Number 7. Which type of reasoning involves drawing general conclusions, then sabi dito, from specific observations. So may from siya, guys, dito sa gitna. Ay, ano ba yan? Ayan. General conclusions from specific observations. So ibig sabihin, nag-start siya sa specific to general. Okay? Specific to general siya. Pero pag ang from nasa unahan ng general, for example, from general conclusions to specific observations, that's deductive. Okay? Pero sabi kasi dito, general conclusions from specific observations. So, ibig sabihin nun, specific to general. Guys, ang sagot, letter B, inductive reasoning. So, ang daming nalito dito, guys. So, huwag kayong magpapabudol sa from. Ayan, yung from na yan. Pag nandito yan sa unahan, mag-iiba na yan. Okay? Hindi, magiging ano na siya. Magiging deductive. Pero pag nandito siya sa gitna, so inductive siya, guys. So, ayan, ayan, guys. So, okay. Ito po ang example ng deductive reasoning. So, pag deductive reasoning, general to specific. So, itong example ko to, guys, meron yung question doon sa major natin na hindi talaga tinatanong, sinasabi na general to the specific. Minsan ganito siya, guys, mga example siya mismo. May mga conclusions talaga. So, ito, all mammals have a backbone. Yan yung premise 1. Premise 2, a whale is a mammal. Sa umpisa, guys, nag-generalize muna siya. Sabi niya, lahat ng mammals may backbone. Tapos number 2, a whale is a mammal. Therefore, yung conclusions niya, therefore, a whale has a backbone. Bigla siyang nag-specific. So, ang answer dito, deductive ang sagot doon. Yun po yung example. Nakuha ba? Okay, next question. Ay, next example natin, yung inductive naman. Okay, inductive naman, guys. Kasi minsan hindi talaga ilalagay doon na specific to the general. Minsan ganito siya, guys. Example, mga observations tsaka conclusions talaga siya. Okay, ito. Inductive, pag sinabi natin inductive reasoning, is specific to the general. So dito, observation, the sun has risen in the east every morning so far. So specific talaga siya. 'Di ba? Specific siya. Then
dito sa conclusions niya, therefore, the sun always rises in the east. So yun, generalize niya. So specific to the general ang sagot, inductive reasoning. Dito naman sa abductive reasoning, guys, making educated guesses when complete information is unavailable. So, gagawa ka ng ano ng tawag dito, conclusion na hindi wala namang complete information. Okay? For example, ito, yung observation niya, the grass is wet in the morning. So, basa daw yung grass every morning. So, ang possible explanation niya, it probably rained last night, umulan daw kagabi. So hindi naman kompleto yung information pero nag-conclude siya na umulan kagabi. Malay niya, 'di ba, may iba pang dahilan kung bakit nabasa yung grass pero nag-conclude na agad siya na baka umulan kagabi. So yun yung abductive reasoning. Dito guys, kapag analogical reasoning, comparison, comparing between two similar situations or objects to infer a conclusion. So, i-compare mo yung dalawang bagay para makagawa ka ng conclusion. Okay, ito similarity, just as a computer processes information using hardware and software, the human brain processes information using neurons and synapses. Yung conclusion niya, therefore, studying computer systems can help us understand how the brain functions. So, nag-compare siya guys para maintindihan yung brain. Kinompare niya yung brain sa computer. Okay? Nakuha ba? Yan yung analogical reasoning. Okay. Kaya ba today? Kinaya ba guys? Okay, next question na po tayo, number 8. Sana na-explain ko ng maayos. Ayan, so number 8 na po tayo. Number 8, baka may na-answer natin. To basic guys, basic. Para ano, makahinga. Makahinga tayo. Okay, number 8. Okay, ayan. Very good, guys. Which online platform is widely recognized as the premier network for sharing photos accompanied by captions related to food, travel, and business? Ano yung pinakasikat dito, guys, kapag photos lang? 'Di ba? Pang mga alta. Pang mga alta, sino yung, 'di ba? Yung mga pang rich kid ito na app. So answer natin, Instagram. Wala akong ganyan, guys. Hindi man ako rich kid. Wala akong ma-picture. 'Di ba? Ayan, 'di ba? Pang rich kid, yung mga nagpo-post ng mga picture nila sa food, travel, ayan, travel business, and Instagram. Okay, next question po, number 9. BBBN, very good. Guys, number 9, what term is defined as a systematic explanation of observations regarding social manifestations and patterns of social life? A, hypothesis. B, theory. C, concept. D, model. So, tanggalin na natin guys yung C at saka D. So, malamang sa malang, hindi yan yung answer. Guys, ang answer natin dito, it's theory. Okay? Theory. So, ito guys, kapag theory, kapag hypothesis, a testable prediction, other specific variables. Pwede nyo ding ano dyan, take note guys, a tentative answer. Okay? A tentative answer. Hindi pa siya talaga yung answer kasi iti-test pa siya. Prediction lang siya. Kasi prediction lang siya guys. So, ang answer doon, dito, sa question is theory. Kasi hindi lang prediction man yung sa theory. Kapag theory, a comprehensive explanation of social phenomena based on systematic observation. So marami ng hypothesis yung nagawa dito sa theory, guys. Um, for example, yung social learning theory, di ba? Naalala niyo yung social learning theory? Ini-explain niya how people learn behaviors through observations, imitation, at saka modeling within social context. Kapag hypothesis yan, iti-test pa yan, guys. Okay, next question po. Next question, number 10. Number 10.
Sure na ba kayo dyan sa answers natin? May paninindigan ba sa sagot? So, bawal magpalit. Kasi hindi nyo ma-erase yung sagot nyo dyan sa comment section, guys. So, bawal magpalit, ha? Sure na kayo dyan, guys, ha? Anong itataya nyo? Okay, number 10. What compromises verbal and written symbols, including rules about how these symbols can be put together to convey a meaning? Guys, symbols, verbal and written symbols, guys. Okay, when we say knowledge, yan yung refers to the information, ayan, facts, skills, and understanding. Okay, ito guys, wait lang. Ayan, information and understanding individual possesses. So yung ano nila, yung understanding nila, na na-acquire nila through experience, education, or learning, yun yung knowledge, guys. Yung communication naman, exchanging information through various means. Ibig sabihin, yung pag-exchange ng information, ideas, thoughts, feelings mo. Ayan, sinishare mo ba yung feelings mo? Ayan. Ayan, sa culture naman tayo, sa C, sa culture, yan yung mga shared beliefs. Ano ba to? Nagbaban ako ng mga ano eh. Wait lang guys ha, may ibaban ako. Ano ba? Kasi nainis ako dun sa mga ano, yung mga next na, next na. Bakit sino ka girl? Culture guys, yung shared beliefs, values, customs, behaviors, at saka yung mga artifacts, ayun, na nagka-characterize sa group or society. Okay, yung language naman guys, yan yung, ayan, oh, specifically involves the use of symbols and rules to create meaningful communication. So, pag language, yan yung, may specific rules siya, combined with symbols. Ayun. May grammar at saka syntax to allow individuals na i-convey yung meaning, express nila yung ideas nila, and to communicate effectively. So, answer natin dito guys, kapag verbal and written symbols put together to convey a meaning, language po. Okay? Language ang sagot. So sa mga ano dito, demanding dito na next na, next na, next na, ikaw na lang magturo. Charis. Demanding mo naman. So binayaran mo ba ako? Ito guys, which is the coldest continent? So alin dito yung coldest continent? Baka angkinin na din ni China. Baka ibigay na din natin kay China guys kasi baka angkinin niya na din. Okay? Which is the coldest continent? Asia, hindi yan, yung northern regions daw. Pwede, among coldest inhabited areas po yun, pero hindi naman yung entire continent the coldest. Okay, yung Europe, hindi rin. Lacks the extreme cold, diba? Lacks the extreme cold necessary to be the coldest continent. America, both very cold and much warmer regions. Hindi lang siya cold. Okay, ito, Antarctica. Okay. Ayan, Antarctica po ang tamang sagot. Coldest continent. Number 12. Asa na yung next na, next na? Ayan na. Si Ate Girl na. Next na, next na. Okay. Napaka-rude ng iba, no? Like, pero pag gawin nyo yan sa review center, guys, na i-disrespect nyo yung lecturer na next na, go na, ang tagal mo, ganun, ganun. Makik kayo, guys. Ma-remove kayo sa ano, guys, sa review center. So kung nagbayad kayo ng 10,000, bye-bye 10,000 kasi i-remove talaga nila kayo. Ganun, guys. Bawal talaga siya. Bawal yung ano, bawal yung mag-attitude ka talaga. So, dapat pag magte-take tayo ng let, magpakabait po kayo. Magpakabait po kayo. Huwag kayong maging rude talaga. Kasi pagdating ng let, baka sampalin kayo ng, ng humility. Okay? Okay, number 12. For social studies major po ito. Pwede naman sumabay ang B.Ed po. B.Ed pwede din. Kasi just in case, di ba, na ano lang, proactive just in case na may lumabas sa major namin sa ano nyo, sa Gen Ed nyo. Recorded po ito, Ma'am Gandri. Yes po, araw-araw po, araw-araw basta may free time po ako kasi may work din ako, guys. Sinisingit ko lang ito kapag wala akong gagawin. Hindi ay sa Filipino major pwede po, Ma'am, pwede po siguro. Pwede po.
Okay, number 12. In West Europe, unemployment is described as a luxury due to blank, given to those without employment or job. So sana all, guys. Ang answer natin, unemployment benefits. Ayan. Unemployment benefits, so, yung financial assistance na provided by their government. Ayan. Pero hindi lang siya ano guys ha, para mabuhay sila. Para ano din, para makapaghanap sila ng work. Okay? Yun din yung support system siya para makatulong yung financial assistance nila para makapaghanap sila ng trabaho, guys. So, yun. Unemployment benefits. Sana meron din ito sa Pilipinas kasi ang daming walang trabaho. Okay. Yes, pwede po sa BEd. Ayan, guys. Proactive para ano, guys, just in case, 'di ba, may lumabas sa ano namin, major. Kasi may lumalabas talaga, guys, sa major ng ano, ng mga BSEd, may lumalabas sa GenEd. Kasi sa GenEd, guys, hindi lang siya ano, 100% na basic yung mga questions. May mga mahirap din. Mix siya ng mahirap at saka madali. Okay, number 13, madali lang, 'di ba? Basic lang, 'di ba? Ayan, pre-colonial trade in the Philippines was prosperous. What system did they use for their business transactions? So, pre-colonial, wala pang ano diyan, guys. Wala pang banking system. Wala pang banking system. Wala pang credit, no? May G-credit. Okay. Money, wala pa din. Ayan. So, ang meron, barter. Ayan, barter po. So, magpalit sila, guys. So, itong rice ko, ipalit ko sa asawa mo. Charis, walang ganon. So, exchange items such as yung mga rice, pottery, textiles, ayan, yung mga precious metals like gold and silver, yan yun. Okay, next question po, number 14. Sa'yo na tong bigas ko, akin ang asawa mo. Ganun yung ano guys, ganun yung kalakaran nila dati. So pag ayaw ng manugang sa ano niya, sa biyenan niya, so bibigyan ng ano, ng tawag dito, bibigyan ng palay. Layuan mo lang ang anak ko, kunin mo na tong palay namin. Mga ganun guys. So ito guys, number 14. In his Araling Panlipunan class, teacher Jerry assigned dramatization of a historical event to which multiple intelligence group does this cater. Sabi ayan. C, 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 C. Okay, kapag spatial, syempre sa visual objects lang yan. Musical, sa rhythm, tone, and melody. Okay, mga singing, playing instruments, ganun. Composing musics. Intrapersonal, pag intrapersonal guys, involves self-awareness. So, ayan, introspection. Yung ability mo to understand yung sarili mong emotion. Ayan, yung motivation and inner states. So answer natin dito, bodily kinesthetic. Pag nagdadrama, guys, di ba mag-acting man sila? So, ayan po, bodily kinesthetic. So, for example, yung mga dancers, actors, ayan, athletes, yung dramatization kasi, yun yung historical event na directly in-engage yung bodily kinesthetic intelligence. Okay, next question po tayo, number 16. Ay, 15 pala. Ano po yung Tri Academy? Hindi ko po yan alam. Tri Academy, hindi po ako aware dyan. Number 15, pa-comment po na answers natin. How can Filipinos overcome weak points in our culture? Example, credit card overspending. Okay, sinong ano dito? Wala kasi akong credit card. Pero may ano ako, pay later. Pay later overspending. ADD. Okay. So, itong question na to guys, iba-iba yung answer nito sa mga materials at saka sa mga online ano. Kaya nakakalito. Pero explain ko sa inyo kung bakit ito yung answer ko. Overcome weak points in our culture. Guys, hindi yan observe business ethics. Kasi yung observe business ethics, yan lang yung, for example, yung honesty, integrity, at saka fairness. Yan. Adhering to moral principles, tsaka yung standards within business practices. So, hindi po yan. Yung letter C naman, scientific reasoning, hindi din letter C. Kasi yung scientific reasoning involves applying logical and evidence-based approaches to solve problems. Masyadong malayo na siya. So, yung letter B, mali din. Copy economic models of other nations.
Kasi yung copying economic models, yung i-adapt lang yung economic strategies and policies um, that have been successful in other countries. So, gagayahin mo lang yun. Pero, hindi naman siya naka-specific sa credit card overspending. Dito, ang sagot natin, letter D, guys. Cultivate positive traits. Kasi yung cultivate positive traits, meaning developing personal qualities such as yung mga self-discipline, ayan, self-discipline, financial responsibility, uh, prudent spending habits, okay, long-term planning. So yan, yung mga traits na yan po. Kaya maano natin, ma-overcome natin yung weak points in our culture, for example, yung mga credit card overspending. So next question number 16. Wait lang guys. Number 16 po. Thank you po sa roses and Jojen Alfechi at saka Rochi. Thank you po sa heart me. Ayan. A, A, D, D, D. Ayan. S. Meron ding S. So, bakit may S dyan? Guys, what makes a good business plan towards successful economic venture? Ano ba yung kailangan talaga? Hindi yan, it should be adapted from other contexts. Incorrect po yan. Kasi yung drawing inspiration from successful models in other contexts, pwede beneficial po siya. Pero um, yung simply adapting a plan lang siya without considering the specific nuances of your own market culture. So, magkakaroon yan ng mismatches and failures po. Yung letter C naman, it should be redundant with existing product or service in the market. So, gagayahin mo lang yung ibang product sa market. Wala kang uniqueness. So, wala kang originality, ganun. So, hindi ka din dyan mag-stand out. Hindi din mag-stand out yung business mo dyan. So, letter B, it should be trial and error based. Hindi rin, guys, kasi masyado siyang risky, di ba? Mag-trial ka pa, and then mas mataas yung chance na mag-error ka. So, masyado siyang risky, di ba? So hindi din mar- hindi ka din mag-succeed diyan guys sa trial and error base. Ang sagot po dito, it should be based on the current data and industry outlook. Kasi ang ibig sabihin po niyan, dapat up to date at saka relevant yung data mo including sa market trends. So sa mga ano ba yung mga trending na na products ganyan. At saka dapat alam mo din yung sa consumer behavior, ano ba yung usually o yung mostly na binibili nila ngayon. Ayan, dapat up to date siya. Okay? So answer po natin, it should be based on the current data and industry outlook. Okay, next question po, number 17. On preventing a war, what theory is behind building massive armaments and nuclear weapons to deter nuclear attacks by other states? So, mag-build ka daw ng mga massive armaments, mga weapons, ayan, nuclear weapons, mga soldiers, quality soldiers, ayan. Anong theory yun, guys? Parang China, guys, di ba? Di ba yung China, may mga massive armaments siya, nuclear weapons, kompleto yung, ano na, sobrang advanced na yung ano nila, yung mga machines nila doon, pang war. So dito, guys, pag sinabi nating military coalition, yan yung alliances of multiple countries. So para sa common military objectives or to provide security. Ayan.
Yung disarmament naman, opposite yan dito sa tanong, sa question natin. Pag disarmament kasi magbawas ka ng mga armaments at saka mga nuclear weapons, ibig sabihin, i-remove mo yung mga ano mo, yung mga military forces mo at saka weapons. Yun po yung disarmament. Balance of power, kung sino yung mas nakakalakas, siya yung unang itutumba. Charis lang. So, charis lang yun, guys. Pag balance of power, yan, yung concept na to prevent daw yung mga country to becoming too dominant. So, dapat pantay-pantay lang. Okay? Maintained lang dapat yung military strength. Walang nakakaangat, walang sumusobra, ganun. Okay, dito guys, ang sagot, letter D, deterrence. Kasi ibig sabihin ng deterrence, yan yung strategic theory na to prevent daw yung mga hostile actions para hindi sila sakupin, para hindi sila atakihin. Ayan. Ayan. Kailangan nilang magpakita ng capabilities nila, 'di ba? Na mag-build sila ng massive armaments, mga nuclear weapons para matakot yung mga tao. Okay, 'di ba? For example, pag tayo guys, 'di ba? Kalabanin ba natin yung China? Hindi, 'di ba? Takot tayo. Anong meron sa atin, 'di ba? Aswang lang manananggal sila, guys. Ano, sobrang advanced na ng ano nila. Okay, next question na po tayo. Next question, number 18. Nagme-maintain ng political power across multiple generations. So nagpapasapasahan lang sila ng power, guys. Political dynasties. Ayan, okay, next question po. Number 19. Audible po ba ako, guys? Audible po ba? Okay, dito guys, answer po dito, police sector. Kasi yung education sector kasi, ma-address niya yung root causes of crime by providing individuals with knowledge, skills, and opportunities. Pero ang hinahanap kasi natin dito sa question na to guys, yung immediate talaga. Immediate, yung kailangan ma-resolve na agad. So, hindi yan yung education kasi pang long term yung education sector. So, ang answer po dito, letter C, police sector. Yan. Sila yung directly responsible for maintaining law and order, preventing crime. Ayan. Okay, next question po tayo, number 20. Ayan. Number 20, pa-comment po na answers natin. A, I, C, D, I, C, D. Number 20, the following are examples of cultural universals that are behavioral patterns in all human cultures except guys, except. So, wag kayong magpapabudol sa mga not, except, ayan. Dito ang answer po natin. Kasi yung joking guys, universal man yan, di ba? All human societies engage in some form of humor, di ba? At saka playful interaction. Yung hospitality din, ayan, cultural universal din yan kasi every human society, di ba? Meron silang form of hospitality practices. Yung gift giving, widespread cultural behavior din yan, found in all human societies. Okay? So answer natin dito guys, hindi naman kasi lahat ng human societies ay matriarchy. Yung iba patriarchy, 'di ba?
So pag matriarchy kasi, yan yung social system na yung woman lang yung nag-hold ng primary power at saka political leadership, ayan, moral authority, social privilege, ayan. Siya lang yung nagko-control, okay? So hindi po yan universal. Yung iba patriarchy, ayan. Okay, yan na po yung last question natin for today's video. Ayan. Sana may natutunan po kayo. Ayan. Sana maraming mag-top notcher dito sa mga viewers po natin at saka maraming pumasa. Okay? Ayan. Pa-comment po ng answers natin. Ilan po yung nakuha natin? Sa 20 questions, ilan po? Pa-comment po. Thank you po, Ma'am Kath. Ayan. Thank you po, Ma'am Kath. Pa-comment po ng answers natin. So, sana. Ayan, 15. Ang taas na po, 15. Every what time po kayo nagla-live? Paiba-iba po, Ma'am IVD. Paiba-iba po. Kasi depende kasi sa ano guys, sa signal ko. So, probinsya kasi ako guys, probinsya, nawawala-wala yung signal. Ayan, maraming maraming salamat po. Pero everyday naman ako nagla-live guys. So, follow nyo lang ako, mag-ano din yan, mag-notif din yan. Okay, maraming salamat po. Ayan, maraming maraming salamat. 13/20, 15/20. So, ayan. Maraming salamat po. Bye-bye. God bless.